Magandang araw po sa ating lahat, Euritech nga po pala at your service. Ngayon po ay may natanggap po tayong iPhone XS Max. Ang issue po ng unit ay may power pero hindi nagkakarga. Ang unang ginawa ko po ay sinubukan ko po muna sa aking gamit na charger para masigurado kung hindi nga ba talaga nagkakarga. May mga pagkakataon po kasi na ang dahilan ng hindi pagkakarga ng mga dinadala sa akin ng ibang customers ay dahil lamang sa sirang charger nila. Kaya pagka ganun yung senaryo, napapakamot na lang sa tuwa si Suki, napapakamot dahil nahihiya, at the same time super saya dahil menus gastos nga naman. Kaya nang makumpirma ko na hindi sa kable o charger ang sira, hindi na ako nagdalawang isip at binuksan ko na ang unit. At inumpisahan ko na i-diagnose ang phone upang alamin kung ano ang sanhi, kung bakit hindi ito nagkakarga. Maraming dahilan kaya hindi nagkakarga ang isang telepono, kaya napakahalaga ang proper diagnosing, mga tamang kagamitan, at malawak na kaalaman para magawa ng maayos, dekalidad, at mabilis ang inyong mga telepono ano't anuman ang sira. Ang nakikita niyong ginagawa ko sa videong ito ay gamit ang multi-tester sinusuri ko ang board kung meron bang short or lost connection. O base sa multi-tester, nalaman ko na meron nang short sa board, masyado kasing mababa ang reading ng tester, ang normal reading kasi ay 300 plus, pero sa tester ay 0.036 lamang. At ngayong nakumpirma ko na shorted ang board, nag-proceed na ako sa next stage. Ngayon, aalamin ko naman kung anong specific na piyesa ang short. At para malaman ko po yun, kakailanganin ko ang tamang mga kagamitan tulad ng thermal camera, schematic diagram, multitester, microscope, at marami pang iba. Gamit ang thermal camera at power supply, nakita ko na ang umiinit na parte ng board ay sa may battery terminal. Pero bahagya lamang yung init kaya malaki ang tsansa na hindi capacitor ang short, kundi IC. Gamit naman ang schematic, inanalyze ko kung ano ang posibleng sira na IC at ang nakita kong pinakamalapit na posibleng sira ay ang charging IC. Unfortunately, ang charging IC ay located sa gitnang bahagi ng board at para mapalitan ko ang charging IC, kailangan ko munang biyakin ang board ng iPhone XS Max. At ito na nga, sinimulan ko ng biyakin ang board gamit, ang isa sa pinaka-latest na pangbiyak sa mga sandwich board. Ang model ng tool na ito ay Aixun Preheater, safe, at mabilis lang siyang uminit. Yun nga lang kumpara sa ibang preheater, di hamak na mas mabigat siya sa bulsa pero napakasulit naman pagdating sa performance. Pagkatapos kong mabiyak ang board ay sinuri ko ang charging IC kung siya nga ba talaga ang dahilan kung bakit may short sa board. Kung makikita nyo sa video yung kumikislap sa thermal camera ay charging IC yan. Sinuplayan ko ng current para malaman ko kung umiinit nga siya at dahil umiilaw siya nangangahulugan lamang na siya nga ay shorted. At dahil 100% akong sigurado na sira nga ang charging IC, kaya nag-decide na akong palitan ito. Ang ganitong sira po ay hindi po nare-repair, ang solution lang po talaga ay palitan ng bagong charging IC. Buti na lang ay may pyesa akong galing sa iCloud issue, kaya yun ang aking ipinalit. Sa pagpapalit ng charging IC ay maproseso din po, at syempre bukod sa mahirap gawin, kailangan din namin bilhin yung pyesa. Ipapakita ko po sa inyo ang edited na proseso kung papaano po kaming mga technician nagpapalit ng mga piyesa ng inyong mga iPhone. Sana po mag-enjoy kayo sa inyong panonood.
make it. Every flavor, every taste, gonna take it, cook it, shake it, bake it. Make it. Every flavor, every taste, gonna take it, cook it, shake it, bake it. Make it. Every flavor, every taste, gonna take it, cook it. Cook it. Cook it. Cook it. Cook it. Ayan, naikabit ko na po ang bagong charging IC gamit ang multi-tester. Susuriin ko po ulit kung nawala na ba ang short. At tulad ng inaasahan ko, yes po wala na pong short ang unit at pwede na po natin itong ikabit doon sa kanyang lower board. Kung mapapansin nyo po magkaiba ang tool na ginamit ko mula sa pagbiyak at dito sa pagdikit ng dalawang boards. Magkakaiba po ang mga technician ng technique, basta ang mahalaga, anuman ang iyong technique, lagi natin isaalang-alang ang quality ng ating mga trabaho. Sapagkat ang pinaka-the best na advertisement ay ang maayos at dekalidad mong serbisyo sa tao. Dahil kapag maayos kang magtrabaho, asahan mong babalik-balikan kanila at hindi malayo na irekomenda ka pa nila sa kanilang mga kapamilya at kaibigan. Sana po habang ina-assemble ko po itong unit ay i-follow nyo po ang ating Facebook page at TikTok account para lagi po kayong updated sa mga bagong upload namin. At bilang inyong lingkod, kami po ay labis na nagpapasalamat sa inyong suporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. At hayan na po sa hinaba-haba ng proseso, natapos na rin at pwede na po natin ibigay sa may-ari. Sana po ay nag-enjoy po kayo sa videong ito. Huwag niyo po sana kalimutang mag-like, subscribe at follow sa Facebook, TikTok at YouTube natin mga madam at bossing namin. Again, thank you very much to all of you. See you in the next videos. Cook it.